Simula ngayong Abril, para po sa mga nagbibisikleta na katulad ko, may mga bagong batas na po na kailangan natin sundin. Kung hindi, maaari po tayong pagmultahin. Sa video na to, isa-isahin natin kung ano yung mga bawal dito na dapat nating tandaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, kakaot ko lang sa trabaho ngayon. Bad news nga po pala, naabutan po tayo ng ulan ngayon kung kailan papauwi na po tayo. Buti na lang po talaga at nakapagdala rin ako ng kapote kasi alam ko na uulan ng ganitong oras. Kaya mas okay na yung ready tayo. At napapansin nyo rin guys kung bakit medyo malilate tayo ng uwi ngayon dahil nga nagbago po tayo ng diyadaanan ngayon. At i-explain ko po sa inyo yan mamaya pagka uwi ko ng bahay dahil nga April 1 na po dito at marami na pong mga bawal dito lalo na po sa mga pagbibisikleta. At sabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung mga bawal habang nagbabike. So sa ngayon magbibisikleta muna ako kasi nga unti-unti nang lumalakas ang ulan ngayon. Grabe, lakas ng ulan dito ngayon. At yung pantalon ko basang-basa na po. Buti na lang yung wallet ko nailagay ko sa loob ng bag kasi kadalasan po pag nilalagay ako ng wallet dito sa may bulsa ng pantalon ko. Every umuulan nga po pala dito ko nilalagay sa loob ng bag ko para hindi po mabasa yung mga nasa laman ng wallet ko. Time check muna tayo, 7:20 na po ng gabi kaya napapansin nyo na medyo late tayo ngayon. Dahil nga medyo malayo yung bisikleta natin dahil nga maraming nagbago dito sa Japan, lalong-lalo na po April na. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at medyo nabasa tayo ng ulan kanina. Maya-maya pala maliligo na ako pagkatapos natin kumain ng hapunan. Ito nga po pala yung ulam namin ngayon, nilagang baboy. Wow. Ito nga yung kinain namin kagabi at may natira pa naman po para ngayon. At sana may matira din para bukas para ito na rin yung babaunin natin. Ito nga, may init na tong kanin dahil nga nagsaing po si Rika Chang kanina nung umuwi siya ng bahay. Araw-araw po, kadalasan siya po yung unang umuwi sa amin pagkagaling sa trabaho. Ito nga, bukas ko na lang itatapon kasi nga umuulan ngayon. Tapunan po kasi ng mga pet bottle bukas. Ayan, tatapon ko na siya ng bukas ng maaga pagkapasok ko ng trabaho. Si Rika Chang nga po pala nanonood habang naghuhugas ng pinggan. Ayan po. Ayos yung TV natin nandiyan sa paglutuan na. So bago tayo tumungo sa topic na pag-uusapan natin ngayon, may magpapa-shoutout nga pala. Ito nga, shoutout po kay Ryu at kay Ellie from Pasay City. At ayun po, salamat po sa panonood ng aking vlogs at mag-iingat po kayo palagi dyan from Pasay City. Next naman po, shoutout tayo sa Viola family from Toronto, Canada. At kasama ang kanilang Shih Tzu dog na si Coco. Ayun po, thank you so much po sa panonood ng aking vlogs at mag-iingat po kayo palagi dyan from Canada. At dahil April 1 na po ngayon, may pag-uusapan po tayo ngayon tungkol sa bagong batas dito sa Japan. Or sabihin natin na bagong rules, lalong-lalo na po sa mga nagbibisikleta dyan na katulad ko. Halos karamihan po sa atin gumagamit ng bisikleta lalong-lalo na pag pumapasok tayo ng trabaho or kung pupunta man tayo ng grocery or kung saan man natin gusto pumunta laging bisikleta yung ginagamit natin kasi nga isa ito sa matipid na transportation na ginagamit natin. At alam nyo po ba kung ano po yung mga bagong batas dito sa pagbibisikleta, yung mga bawal nang gawin? Kasi pag once na ginawa nyo na itong mga bawal, pagmumultahin po kayo ng medyo malaking halaga. So bale, sasabihin ko na lang po sa inyo yung mga pinaka-importanting information about sa mga bawal na gawin habang nagbibisikleta. Number 1, bawal na bawal po talagang gumamit ng cellphone habang nagbibisikleta. Actually guys, matagal na pong ipinatupad yan. Halos ilang taon na pong nakakalipas yan. Sabihin natin basta way back before talagang pinatupad na yan.
kahit na tumingin lang tayo sa phone habang nagbibisikleta or kung magbabasa man, bawal po yan dito na gawin. Kasi alam nyo ba, pag once na ginawa ninyo yun at nahuli po tayo ng pulis, pagmumultahin po tayo ng 12,000 yen. At isa rin ito sa pinakamalaking multa pag once na ginawa nyo ito. Isa kasi ito sa pinaka seryosong violations dahil nagko-cause ito ng mga accidents. Karamihan po sa mga nadidisgrasyang mga nakabisikleta, ang ginagawa po or ang reason kung bakit sila nadidisgrasya ay yun, gumagamit sila ng cellphone habang nagbibisikleta. So ulitin ko po, ang multa niyan ay 12,000 yen pag once na ginawa nyo po yun. Dumako naman tayo sa pangalawang violations na pinapatupad ngayon. Ayun, beating the red light po. Yun po yung pangalawa, or sabihin natin na hindi natin pinapansin yung red light at ang ginagawa natin, diretso lang po tayo kahit na naka-red light na po. Kasi pag once na ginawa nyo yun na dumiretso kayo kahit na naka-red light, pagmumultahin po kayo ng halagang 6,000 yen. Di ba po, mahal po talaga ang magmulta dito, lalo na po pag lumabag kayo sa batas dito, lalong-lalo na po sa mga violations. At napapansin ko rin habang nagbibisikleta ako, marami ding mga gumagawa ng ganyan kahit na naka-red light, talagang diretso pa rin sila. Kasi po iniisip nila na wala naman pong makakitang mga pulis, kaya parang inaano na po nila yung chance para po makadiretso sila. At yun po dapat yung bawal natin na gawin, yung tumawid kahit na naka-red light po guys, dahil bawal po yan at makakadisgrasya tayo niyan. At pangatlo po, bawal po ang mag-counterflow dito kahit na nakabisikleta lang po tayo. Kasi pag once na nag-counterflow po tayo, pagmumultahin po tayo ng 6,000 yen. Kapag nagbibisikleta po tayo dito sa Japan, ang tamang way po natin ay laging nasa left or nasa kaliwang side po tayo. Para lang po tayong nagmadadrive ng sasakyan dito, ang tamang lane po dito ay laging sa left. Pag dito po sa Japan. Kasi pag once na nag-counterflow kayo sa kanan, ayun, bawal na bawal po yun at pagmumultahin po kayo. Lalong-lalo na po, mas bawal po talaga yung sobrang gitna po kayo kahit na nakabisikleta po kayo. Dahil po yan, takaw disgrasya po yan. Kaya much better po na na lagi tayong nasa left side or kaliwa pag nagbibisikleta po tayo. Wag lang po tayong mga liwa guys, dahil masama po yan at nakakasira po ng relasyon ng pamilya yan. Kaya mas maganda laging nasa left side, hindi po mga liwa. Next naman po tayo, bawal na bawal po din na hindi gumamit ng ilaw paggabi. Dahil pag once na hindi po nakabukas ang ilaw nyo paggabi habang nagbibisikleta kayo, pagmumultahin po kayo ng 6,000 yen. Dahil mas importante po na nakabukas po yung ilaw natin kapag gabi habang nagbibisikleta po tayo. Talagang po yan, talagang safety po natin yan. Kasi dati po last year, may nakasalubong po ako na bisikleta nun, pauwi na ako nung gabi na yon. Ang nangyari po, yung kasalubong ko hindi nakabukas yung ilaw niya at ako nakabukas naman yung ilaw. Pagka diretso niyang ganun, muntikan na kaming nagkabangga, kaya yun po yung delikado. Kaya much better po na laging nakabukas ang ilaw nyo pag gabi para hindi po tayo pagmultahin ng 6,000 yen. Next naman po tayo, ayun, yung sa mga hindi po humihinto sa mga stop signs. Pag once na nakakita po kayo ng Tomari sign, yun, may nakapaskil naman pong Tomari signs yan kahit saang daanan po yan, or may nakasulat din naman po sa mga daanan yan sa may simento. Kaya pag once na nakakita kayo ng Tomari signs, ang gagawin nyo doon, kailangan huminto muna po kayo bago po kayo mag-proceed. Kasi mas priority po yung mga pedestrians na naglalakad bago po tayo mag-proceed. Yun po yung importante dito. Kasi kahit na nakabisikleta lang po tayo, makakonsider na rin po kasi siya as a vehicle. Pag once na hindi po ninyo sinunod dyan, magkakamulta po tayo ng 5,000 yen. Isa rin po kasi ito yan sa isa rin po kasi sa common violations yan dito sa Japan. Kasi po dati hindi po natin pinapansin yung mga Tomari signs kahit na nagbibisikleta lang po tayo, talagang todo diretso po tayo. Pero ngayon po ay bawal na po yan. So susunod po tayo, bawal din po yung angkas dahil alam nyo naman po na ang bisikleta ay para lang po sa isang tao yan. Except sa mga may baby po dyan or sa may mga anak na maliliit pa lang dyan at meron naman silang sasakyan sa likod ng bisikleta ng nanay nila, yun, mako-consider po natin siya na pwede basta may upuan siya sa likod na pangbata.
Pero sa mga isang upuan lang po, yun po yung bawal. Bawal po yung mga angkas. Dahil pag once na ginawa po natin yan, magbabayad po tayo ng 3,000 yen. At syempre, bawal na bawal din po yung magbisikleta ng side by side or magkatabing ganon. Bawal po yung ganon dahil hassle po yan sa mga nagmamaneho na ng mga sasakyan at nagkukos ito ng traffic. So mas maganda po na na hindi po side by side at mas okay na po na magkasunod na ganun na bisikleta para po sa safety natin yan. Susunod naman po tayo, bawal pong tumawid sa mga railroad crossing, lalong-lalo na po pag nakaharang na yung barriers nila. Dahil delikado po, lalong-lalo na po pag may dumaan na train dyan na mabilis. At magkakamulta po tayo sa halagang 6,000 yen, kaya dapat po magdoble ingat po tayo. Kailangan huminto muna po tayo kapag nakasarado yung harang ng crossing. Kasi sobrang delikado rin po ito at mataas din yung penalty niya. Next naman po tayo, bawal din pong naka-earphones habang nagbibisikleta. Kasi pag nag-earphones tayo, hindi natin maririnig yung nasa paligid natin at baka pagkatawid natin biglang may sumulpot na sasakyan dyan at magkapangga pa, magkakos yan ng accident. Pag once na ginawa nyo yun na naka-headset kayo or naka-earphones, magmumulta po kayo ng 5,000 yen. And last, bawal din pong magbisikleta kapag lasing or nakainom. Ang magiging penalty po natin yan, may possibility po na makulong or pagbayaran tayo ng malaking multa. Hindi ko alam kung magkano yung multa dyan para po sa mga nakakaalam kung magkano yung multa sa mga nakainom habang nagbibisikleta, paki-comment na lang po dito. So bali yun muna po yung mga sinabi kong bawal dito at yun naman po yung importante at mas importante rin po yung kaligtasan natin. Sa lahat po ng mga bagong violations sa mga nagbibisikleta, meron po itong 113 rules dito sa Japan yung mga nagbibisikleta po at hindi na po natin maisa-isa yun. At sinabi ko na rin sa inyo yung pinaka-importante sa pagbibisikleta. Kaya mas maganda po na magdoble ingat po tayo para rin po ito sa kaligtasan natin. Para na rin po maiwasan din yung aksidente kapag nagbibisikleta po tayo. At may dadagdag pa nga ako dito sa may hand signals at ilalagay ko na siya dito sa baba. Sa mga gustong kumaliwa or kumanan, andyan naman po lahat nung signals. Kaya tignan nyo na lang po dito. Kaya ayun po, drive safely po at talagang doble ingat po tayo. So ayun lang po. Bago pa ako matulog, maghihilamos muna ako ng muka. Dahil maaga pa ulit tayo bukas. Thursday pa lang bukas at may 2 araw pa tayo sa pagtatrabaho. Lamig ng tubig. Good morning guys. Ayun, papalis na tayo at pasok na tayo sa work ngayon. Time check muna tayo. 7:25 na po na ang umaga. So bago tayo umalis, itatapon ko muna itong pet bottle natin sa may basurahan para kukunin na lang po nila mamaya. Ayun nga. Halatang umulan kagabi guys. Kasi napansin nyo kagabi na malakas talaga yung ulan nung papauwi ako. At yun nga pala ay maaraw-araw na. Kaya maganda po yung panahon ngayon. So dito na lang po natin siya itatapon. Takpan na lang natin ng net. Ayan. Weather check muna po tayo, 11 degrees Celsius po dito at mamaya nga pala aabot ito ng 17 degrees Celsius pagdating ng tanghali. Kaya nakikita nyo po naka-hoodie lang po ako ngayon dahil maya maya po hindi na po gaano kalamig pagka uwi rin natin ng bahay. Bale mamaya hanggang 7 PM nga ulit tayo dahil meron ulit tayong overtime dahil nga marami tayong trabaho sa ngayon at busy pa rin po tayo. So mamaya na lang po ulit at i-update ko na lang po kayo after ng work ko pag uwi natin ng bahay. Time check, 7:15 na po ng gabi. Ayun, kaka-out ko lang po sa trabaho at pauwi na rin po ako ng bahay. Ayun nga, update nga po pala kanina sa trabaho namin na marami pa po kaming ginagawa at talagang busy na po kami at ayun, pinagpala naman po tayo or pinalad naman tayo na magkaroon ng overtime.
at sana magtuloy-tuloy na rin ito. Para naman po managdagan yung sahod natin, di ba po, kapag nag-overtime tayo. Kasi dito po sa amin, kapag may overtime, ano po yun, kada isang oras po plus 25% po yung taas nun sa sahod namin. Ito po, maghihintay lang po tayo na mag green light dahil bawal po talagang tumawid kapag red light dito, baka mahuli po tayo ng pulis. Kaya mas okay po na safe tayo palagi sa pag-drive ng bisikleta. So dito muna ako sa Family Mart ngayon at may bibilin lang akong chichirya dito kasi nga si Rika Chang po kahapon naghalap siya ng chichirya pagkatapos ng hapunan. Ito po, nakabili na ako ng chichirya at bumili na rin ako ng KitKat. Ayan, bale sa loob nito 3 piraso po yung laman nito. Kaya mas masarap kumain ng KitKat pag galing ka sa trabaho. At sobrang pagod din po kasi natin ngayon. Okay po, nakauwi na rin ako ng bahay at kakain na rin tayo ng hapunan. At ito nga pala yung niluto ni Rika Chang kanina. Ipapakita ko po sa inyo. Nagluto po siya ng pork chop. Bale, nilagyan niya na rin ng arena yan pero para maging crispy siya. Tapos magluluto muna ako ng gravy pang sausawan natin ng pork chop. Mabilis lang naman kasi maluto yung gravy kaya pwede pa naman tayo gumawa habang may oras pa tayo. Para naman medyo sumarap-sarap din yung ulam natin ng pork chop pag may sausawan. Ito nga, meron pa tayong arena dito. Ito yung gagawin nating gravy tapos konting toyo din para kumulay brown yung natin, yung arena. Ginagawa ko, pinapait ko na lang tong kawali muna. Saka natin nalagay yung arena. Bale, tansyahan lang tayo. Yung kaya lang nating ubusin. Huwag lang sobrang dami kasi masasayang pag hindi naubos. Kahit mga ganyan lang siguro okay din. Marami na rin to. Tsaka lalapot naman to pag nilagyan natin ng tubig. Tapos tayo na balas pampalasa niyan. Ayan, ito na yung gravy natin. Bale, hinaluan ko na siya ng mainit na tubig kanina. Tapos lagyan na rin natin ng pampakulay toyo. Toyo, silver swan. Baka naman. Kahit mga konti lang ganyan. Tapos tayo na balas sa lapot niya. Nakakamay nga toyo. Tapos paminta na lang pagpasarap. Ayan. Then ganito po ako gumawa ng arena eh. Kainanin natin yung apple. Ito lang para magkaroon ng lasa itong gravy natin. So ito yung ulam natin pork chop guys. Laki pala ng nabili natin nun. Yan. Wow! Kasya na sa atin tong isa. Tag-isa-isa kami. At yung natira dito, yun ay babaunin natin para bukas. So bago tayo kumain, magdasal muna po tayo. Okay, tikman po natin yung pork chop na niluto ni Rika Chang kanina. Ito, tapos ito yung gravy natin guys. Ayan. Gumawa ako ng gravy. Mabilis ang gravy. Nice, sarap. Sarap ng pork chop. Kahit di na pala kailangan ng sauce eh. Masarap na eh. Mas malasa siyang magluto kumpara sa akin. The best pa rin magluto ang mga babae guys para sa akin.